So, dito naman guys ay kailangan, yung mga sakto lang yan guys ay, o kahit anong ano siya, kung gusto natin yung makuha yung maliit yung baywang, is ano siya guys, 3 inches siya bawat, ay 3 inches, 3 yards po siya bawat tela. Then yung 3 yards na yon, yan, pinold pa namin. I-fold mo pa yan ng 1 and 1/2 na siya. Yan. Then, yung pinakadulo dito banda siya, dyan tayo magkatukuha ng kanyang baywang. Yan. Tapos, dito naman guys ay yung sa babe naman yan or sa top ng damit. Dinodouble namin siya guys. Yan. Double. Ito naman yung soft tool. O, yan na siya. Kinat ko na siya guys. Then, tahi ko na siya. Yung, wala kasi akong ano dyan eh. Wala akong, kaya, dito naman guys ay itong ano niya guys, ito naman yung pinaka tough niya or yung babe. Hindi ko pala dito guys nasabi yung ano, tamang sukat niya. Next time mag-ano ko guys ng sukat niya talaga, yung sunod-sunod talaga, at yung kahit ano lang siya slow, basta masundan nyo talaga. Yung ano yan guys, tawag dyan ay pilon dikit or asin-asin. Ngayon guys ay maglalagay tayo ng Ridgeline. Ayan. Asin-asin yan guys, kailangan yan para tumigas yung tela. Ano yan, dinidikit siya, din paplansyahin, initin yung plancha. Hindi ko na pala guys naipakita yung pagplansya, paano idikit yan. Ayan. Maglalagay tayo guys ng Ridgeline. Yan. Maganda kasi guys pag may Ridgeline kasi yung hindi nalulundo yung damit, or kahit sa loob nakaano ka yung basta hindi siya nahuhulog yung damit, komportable ka talaga siyang gamitin. At saka ang tawag pala dito guys sa mga ganitong gawain ay ano yung couture. Tahing couture yan guys. Yung may ginaganyan-ganyan pa na maraming Ridgeline sa loob, may mga asin-asin or pilon dikit. Yan. Tsaka pag mostly guys sa amin ginagawa namin pag mataba, yan, marami talagang ano, yan, makita nyo grabing kaartihan talaga. Lalo pag mataba guys, ano talaga, ang dami-daming nakalagay na Ridgeline. Yan, ipagdudugtog na natin siya para itinahi ko ulit siya sa taas guys, yung ano, yung lining niyan para mas lalong matibay. Kaya tatahiin ulit natin sa taas. Yan, lalagyan ko dyan ng Ridgeline sa ano yan, sa bus yan, sa bus. Yan, lalagyan dyan ng ano, Ridgeline na yan. Dito naman guys, yan maliit lang ang ginamit kong ano dyan. Yung bra pads na yan, maliit lang ang ginamit ko. So, pwede kang, kung malaki naman guys, pwede mo siya, ikat mo lang siya sa gilid para hindi lumubo sa damit. Yan, dinodouble talk ko siya para hindi siya maano sa damit, para sigurado talaga siya na hindi magiwang, tawag dyan, para hindi siya ano yung talbog yung bra pads na yan sa loob. Kaya dinodoble ko siya guys pagtahi. Ayan guys, kaya malit lang siya, pero tinan mo, hindi siya guys susobra. Yan, hindi siya sumobra. Pero pag malaki siya, pwede mo siyang ikat sa loob. Yan.
dito naman guys, hindi talaga natin siya pwedeng tahiin. Hindi tayo pwedeng magtahi sa ano. Kundi ang tawag dyan guys ay basting. Binibasting yan. Binibastingan lang siya guys para yung lang ang tahi, kamay tahi na lang siya. Yan. Yan guys ang ginagawa namin. Ayan. Tatahiin na lang siya guys, kakamayin na lang siya. Yan guys, mas maano siya, mas matrabaho, mas mabusisi kaysa sa yung tahing ano lang, madali lang. Pero pag tawag niyo guys, pag kutor, talagang ganyan guys, mabusisi siya. Tapos matagal nga lang, masyadong marami pang gagawin, paplansyahin pa, magpaplansya pa ng pilong dikit. Yan, mga binibasting lang yung dyan. Kaya mas mahirap siya. Pero kung sa mga pagpatahi naman guys, medyo may presyo naman siya kasi matagal din siya gawin. Yan guys. Matagal guys mag-basting. Lalo na siya medyo kung makapal talaga siya guys kasi yung may asin-asin nga siya or filon dikit. Tapos yung sorry guys nakaligtaan ko pala yung ano, na erase ko kasi yung ano yung video ng paglagay niya no ng babe. Ayan, tapos na guys. Thank you for watching guys. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko. At huwag nyo namang kalimutan guys mag-subscribe, like, and share. Salamat guys. Maraming salamat. Love you guys.